Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mayong adlaw sa tuka ng mga higala, kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors, skylifters in the Visayas. At muli pong sumasayang papawid ang aming palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Kauban ang tulo ka partner ng Una Radio Station diri sa Cebu City. Daghan kayong salamat kay Ma'am Ana Villagrosas o DYMR 576 kHz Radio Pilipinas, ka Sir Jonix Tapalyakan of DYLA 909 kHz, kay Sir Jembre Biosa ng DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Paetren and Ma'am Hazel Gloria o PIE 7 sa pagtabang sa itong programa karong adlaw. Ako po yung host, First Lieutenant Edibert B. Baguio, Philippine Air Force, at kasamang aking mga co-host na sina A1 si Ruel Gajaldo, AW2 si Yasmin Saladar, and Erman Romelson Rivera, Philippine Air Force. Partner? Thank you, partner. And muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga libu-libong tagapakinig at tagapagsubaybay sa programang ito. Ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform, sa Facebook page ng CMO AMC, Tausen BGB Niab, Tausen PAF at ng APAP Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na may hatid po ang mga impormasyon na merong kinalaman sa ating pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Let us also welcome our comrades from Air Mobility Command, from 205th Tactical Helicopter Wing, from 250 Presidential Airlift Wing, 220th Airlift Wing, 505th Search and Rescue Group, 560 Air Base Group, PAP-CIMOG, 5th Arsen, and SSCSP Cebu Chapter. Dagan kayo salamat for tuning in with us and for supporting our program. Mga kasama, kinagagalak po natin makasama ang ating resource speaker ngayong araw na si Fire Senior Inspector Yunil Alden Rizon, the Station Fire Marshal, Poblacion Fire Station in Chief Operation Branch. Sir, bumati po tayo sir sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Hello po, good afternoon po. Fire Senior Inspector Rizon, Chief Operations of the BFP Lapu-Lapu City Fire District. Maayong hapon po sa tanan. Inaotunta na kita nagka okay atong mga panglawas karon o ginaotunta na tanan na atong mga problema sa kinabuhi atong ampo lang sa Ginoo o mayon ta ni kaniyatong pagka-interview karon ay mga kahatag o information sa katawhan. Good afternoon po. Yes sir, daghang kayo salamat sir. Partner? Yes, partner. Maayong udto po. Sir, para po sa aking unang katanungan, sir, kamusta po yung mga tropa po natin sa BFP Lapu-Lapu City District, sir? Sir, regarding naman po sa moral sa atong sir, sa mga tropa po natin dito sa Bureau of Fire Protection, which is ito po yung tinatanong ko po sir kasi as their chief operations ako po yung nakatakaw din kung sila po ba ay still able to do the service that we are called sa Bureau of Fire Protection. So in accordance to that sir, okay naman po yung mga tropa natin. They are mentally and emotionally healthy, and also may mga programs po kami to require them na from time to time po sir, we are checking their physical health. So may mga annual annual medical check-ups para makita po namin yung medical and physical status po. So, thank you, sir. Nakakatuwa naman po, sir. At napakahalaga po talaga ng monitoring po para po sa ating mga tropa. Thank you, sir. Partner? Yes, partner. Sir, maying hapon, and for my question, sir, ano naman po ang vision, mission at mandate ng Bureau of Fire Protection, particularly in Lapu-Lapu City Fire District? Salamat po. Sa mission naman po and vision and mandates po ng Lapu-Lapu City Fire District, sa mission naman po namin is the mission typically focuses on ensuring public safety by preventing and suppressing destructive fires,
promoting fire safety awareness, and providing emergency response services to mitigate fire-related incidents and other agencies. Yung vision naman po namin sa Lapu-Lapu City Fire District is the vision often encompasses a future where communities are protected from the threat of fire and other hazards through effective fire prevention, preparedness, and response measures, fostering a safer environment for all. The Bureau of Fire Protection Lapu-Lapu City Fire District mandates are derived from national laws and regulations governing fire protection and prevention. These mandates empower the Bureau of Fire Protection and its local counterparts to enforce fire safety standards, conduct inspections, issue permits, investigate fire incidents, and educate the public on fire prevention measures. So yan po yung mission, vision, and mandates po ng particularly po ng Bureau of Fire Protection Lapu-Lapu City Fire District po, sir. Thank you so much, sir, no? So hindi lang pala tungkol sa fire incidents ang ating mission, also sa ating mga related causes dito sa Lapu-Lapu City. Yes po, sir, kasi as public na majority po nilang nalaman, sir, is the Bureau of Fire Protection is nakikita lang po sa fire suppression, which is yung pag-apula po namin ng apoy, pag-responde po din namin sa mga disasters such as typhoons, earthquakes, and other human-induced incidents po. But also, sir, mas malaking part po sa trabaho po namin is the fire prevention. Hindi lang po siya well-known sa public po, sir, kasi nga in terms naman po sa fire prevention, we're focused po sa safety po ng fire safety po ng mga establishments natin, sir. Might it be government, local, or even private entities po, sir. So dyan na po papasok yung mga fire safety inspection certificates namin na ibibigay po namin sa mga business owners para ma-assure po namin yung public na this certain building or establishment is a approved and fire safety po siya, sir. Okay, thank you so much, sir, no? Partner? Yes, partner, and thank you. And alam naman natin, partner, na yung ating mga tropa sa BFP ay mabilis at alerto sa pagresponde ng mga sunog po natin. And para naman po sa aking katanungan, sir, ano naman po yung mga latest activity ng BFP po dito sa Lapu-Lapu District po, sir? Tsaka yung mga upcoming activity pa po, sir. Okay po, ma'am. With regards yan, ma'am, we are happy to inform din the public po na nanonood po sa programa natin ngayon na yung DILG po natin, ma'am, may isa po tayong program na pinapatupad po sila ngayon, ma'am, which is yung Buhay Ingatan Drogay Ayawan, which is the BIDA program po ng DILG po, ma'am. So as part of the DILG organization po, ma'am, under po kami ng DILG. So we are required also, and we are also participants din po kami sa program po niyan ng DILG. So it is a 3-day training program facilitated by the Community Relations Unit of Lapu-Lapu City Fire District, wherein the primary objective is para mas mapalalim po namin yung understanding ng disaster and emergency response within the context of jail facilities, and also enhancing the knowledge and skills in the effective management of crisis that will ensure the safety and well-being of both persons deprived of liberty and personnel. Then after po na programa po, ma'am, we have also the fire safety inspection on establishments on MCIA terminals. So ito po yung parang proactive namin na approach po, ma'am, para maintain po namin yung secure environment and diligent dito po gagawa po kami ng mga distribution ng flyers para ma-enhance po namin yung awareness po ng mga public po namin, lalo na po yung mga kakabisita lang din ng Cebu Province, Lapu-Lapu. Doon din namin pinapa information drive po, sir. Then next po, sir, as we all know, na March naman po, and March is the
Fire Prevention Month kick-off. So kasabay po yan sa Women's Month natin. And sa Fire Prevention Month po, dami po kaming mga programa such as yung ano po namin, last lang na nag-conclude na program namin, which is the Fire Square Road Show, which is involved po din kayo doon, sir. Kasi nga, in-invite namin po kayo doon, sir. Ang ano naman po doon, sir, is to showcase po natin yung pagiging, ano po natin, sir, disaster resilient na mga organization po, sir, na ready to respond and are prepared sa mga kung anumang sakuna ang mangyari po sa province po natin, sir. So, sa activities naman, sir, aside sa Fire Square Roadshow, ongoing din po yung activities namin, sir, na nag-reach out kami sa mga bata ngayon, sir. Ongoing ngayon sa DepEd po, sir, which is the, ano namin, sir, essay drawing and poster making contest. So, alam nyo naman, as we all know naman, sir, na future generation po natin yung mga kabataan, kaya ini-involve din po namin yung kabataan to showcase their talents and also to promote awareness on fire safety sa mga kabataan po natin para hindi lang po yung mga magulang yung may alam kung paano mag-apula at maging aware sa mga kung paano yung mga fire safety and fire prevention program sa Bureau of Fire Protection. So we involve po pati mga chikiting po natin para din in somehow sa ano po nila sa capacity nila ay pag may fire incident man ay alam po nila kung paano gumamit ng fire extinguishers and also they will know how to read fire exit signs. Then isa pa pong program namin is yung Kaisa Campaign Partnership and Stakeholders. So in this program po, sir, we established a partnership between the local government units, public and private organizations, non-government organizations, and people organizations in adherence to all fire-related laws through self-policing and cooperation. So in this program po, sir, ini-invite po namin yung mga business owners, mga local government offices, sir, to ano din, sir, in their behalf to din, sir, mag-advocate din ng fire prevention po natin, sir. And lastly, sir, is the 1 Million Trees Project, which is the tree planting activity namin ngayong March. In connection din yan po sa ano namin, sir, sa month-long celebration namin ng Fire Prevention Month. So we also care sa ano natin, sir, sa environment ko kasi ito nga yung Mother Earth natin kung saan tayo naninirahan. So dapat din natin mag-give back tayo sa nature po natin, sir, kung saan tayo kumukuha ng resources natin, sir. So yun lang po yung mga program namin sa as of now sa Bureau of Fire Protection Lapu-Lapu District, ma'am. Yes, sir. Thank you kay sir. No, ubay-ubay gid ang mga programa sa BFP, labi na diri sa Lapu-Lapu City. Sir, we have a short break po muna, sir, no, alang sa mga gamay na mga pahinumdum. I'm a pilot. 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 But what makes us different? I fly this, This, and this. Many may think that we are a rare breed in our field, but no. We are actually just a few among over 100 female pilots in the Philippine Air Force. Since 1993, Filipina military pilots have grown in number and conquered the Philippine skies. And now, almost all types of aircraft in the Air Force is being flown by women pilots. It's not about being a female in a male-dominated field. Here in the PAF, we celebrate diversity. we are the female pilots of the Philippine Air Force, always ready to take the sky. That's back in a minute. See you on our next flight. Okay, balik na sa atong topic para sa uban pang importanteng announcement na gikan sa Bureau of Fire Protection, Lapu-Lapu City District. Partner? Yes, partner. Sir, para po sa aking question, we all know that March is Fire Prevention Month. Ano po yung mga nakalatag na activities po ngayong buwan po, sir? Okay, sir.
Yung activities po na nakalatag namin this Fire Prevention Month, as Otav mentioned, sir, is yun nga, unang-una yung nag-conclude natin is yung Fire Square Roadshow na ginanap po namin sa Gaisano Grand Mall, Mactan, which in fact we showcase the other uniform service and other organizations kung sa ano nila, sir, sa disaster resilient awareness and preparedness nila, sir, kung ano yung mga gamit nila na that can help us na maano po yung mga disasters and fire incidents po natin. And also, sir, doon din po sa Fire Square Roadshows, it is our form of informing the public po, sir, about the importance of fire safety measures, emergency preparedness, and the latest advancement in fire prevention technologies. So through this Fire Square Roadshow, na-engage po natin yung public and na-exhibit po natin yung mga kakayanan natin and na-demonstrate natin kung paano tayo mag-approach and how we engage the fire incident, sir. Next, sir, ongoing po ngayon yung ano natin, sir, yung essay and drawing poster making contest ngayon sa DepEd Lapu-Lapu branch, sir. Dito po ngayon sila ngayon, mga students natin, sir, ongoing po sila. So from there, sir, we spread and showcase the talents of our younger generations na ma-involve din sila sa ano natin, sir, sa fire prevention campaign natin through their art, through their love of art. And so in connection pa rin po yan sa fire prevention po natin yung pag-draw nila ng posters and also their essays. So again, the Kaisa campaign partnership and stakeholders in this activity po, sir, we involve the local government units, the private entities, and also the business owners, mga companies po, sir. Involved po namin sila para sa in their part din po, sir. Sila na po mismo yung mag-educate and mag-promote ng awareness sa mga stakeholders po nila, sir, about sa fire prevention po, sir, and fire awareness po, sir. Then lastly is yung tree planting activity po namin, sir, which is to be scheduled pa po, sir, pero within the month pa rin po, sir, and we are still looking for a place kung saan kami makapag tree planting, sir, para naman po to give back to the nature, sir, kasi nga in every time na nagkakasunog po tayo, sir, ang laking carbon deposit po yung natin na contribute sa global warming po natin, sir. Kaya nga we do our best na ma-aware po tayo sa fire prevention, sa fire awareness, para naman po maiwasan po natin yung mga malalakiang sunog na that can also, aside sa mawawalan po tayo ng gamit, tirahan, and in worst case scenario, family members, aside po dyan, ma-lessen po natin yung contribution ng pollution sa nature po natin, sir. So yun lang naman po yung natin, sir, activities natin sa Fire Prevention Month. Thank you, sir. Napaka-interesting po ng mga nilatag niyo na activities po, lalo na po sa ating mga manonood po ngayong hapon. Sir, curious lang po ako, ano po ang Bureau of Fire Protection during the pandemic? Paano po yung, na-curious lang po ako sa part po na yun, paano po naipagpatuloy ng BFP yung kanyang serbisyo sa ating nasasakupan po during the amidst of pandemic po? So way back sa sige, sir. Challenging po kasi namin talaga, challenge talaga po namin yun sa Bureau of Fire, yung sa pandemic po. Lahat naman po tayo, sir, uniform services na wala po tayong pahinga doon that time. We serve the people kahit na in risk tayo and nasa frontline po tayo sa pandemic na yon. But we cannot sir, hindi natin pwedeng talikuran yung mandate natin. So it was a challenge sa Bureau of Fire Protection, sir. So gumawa po yung mga higher authorities po namin, mga nasa higher office,
they made ano sir, mga strategic approach kung paano po namin gawin yon. So dahil po sa pandemic na yun sir, naka-create po kami ng mga so in-apply po talaga namin yung ICS, yung Incident Command System sir, para may mga stages kaming dadaanan during sa ano sir, during sa fire, lalo na po sa fire suppression kasi napakahirap po kasi noon sir kasi nga we need to avoid contact, di ba sir, sa mga public kasi nga para to avoid the spread of the pandemic. So ayun, after po ng fire ano namin sir, fire operation, may mga post po kami sir kung saan kami nag-ano sir, decontaminate sa sarili namin, sa suits namin, and even sa fire trucks. So aside from that, there's sa fire prevention na sa fire suppression po namin sir, sa fire prevention naman po, gumawa po kami ng mga alternative. Kung dati po sir wala pumupunta po talaga yung mga business owners and mga may-ari po ng building para mag-apply ng fire safety inspection certificates. In the midst of the pandemic po sir, ginawa po namin yung mga online application and online yung scheduling para po hindi po sila may schedule po silang pupunta sa amin. So yun po yung mga interventions po namin during the pandemic po sir. And dahil naman dun sir hindi naman po naputol yung trabaho po namin as a firefighter. Yes, sir. Thank you, sir, sa ibinahagi niyo po. Sapi salute, sir. Thank you, sir. Thank you Partner. po sir. Yes, partner. Dumako naman po tayo sa ating mga bisita sa araw na ito. Unahin po natin ang ating bisita from Pops Simog Airwoman Carvajal. Sergeant, baka may katanungan po kayo. Good afternoon, sir. Tanong ko lang po, sir, usually sa fire po, what are the primary causes of fire? Tapos ano po yung mga safety tips po para maiwasan, sir? Thank you, sir. Okay ma'am, thank you po sa question niyo po ma'am. So based naman po sa data ng Bureau of Fire Protection ma'am, yung primary causes of fire po talaga ma'am, may tatlo po kaming na-determine ma'am sa data po namin, which is yung electrical ignition ma'am, due to arcing, overloading, and loss of connection. So to avoid naman po talaga tong electrical ignition ma'am, dyan po pupasok yung mga nire-recommend po namin during building of and construction of the establishment ma'am, na dapat standard po yung ginagamit po nating mga electrical wirings. And also ma'am, i-avoid po natin yung overloading ng outlets po natin, regularly inspection of our wiring and electrical appliances. Tapos yung tamang load po, dapat po isaksak po sa tamang load din na outlet po ma'am, para hindi po tayo mag-shortage and mag-overloading ng electrical surges po natin. So we also encourage the use of surge protectors and also to follow the proper protocols for handling electrical equipment. So top 2 po namin, next po na causes po namin ma'am is the open flame. So dyan na po papasok yung sa kitchen, yung mga hindi po natin na susubaybayan or hindi natin na sasaway na mga chikiting, mga bata po natin na naglalaro po ng apoy. Diyan na po yung mga open flames po ma'am. Next po is yung overheated home appliances ma'am. Lalo na yung mga substandard na appliances, yung hindi po approved ng DTI natin na mga substances ma'am. Na appliances na ginagamit natin. So to avoid those ma'am, we should choose our appliances na yung certified po sila ma'am, na hindi po sila yung madaling uminit, yung wirings po nila na ginagamit sa appliances ay hindi po madaling masunog ma'am.
Diyan na po papasok yung mga ano natin, ma'am, sa lalong-lalo na po sa Christmas season, yung mga Christmas lights natin. May mga certified naman po tayo ng mga gamit para yun po yung dapat natin gamitin during sa season ng paggagamitan natin na appliances, ma'am. Yun lang po yung ano, ma'am, mga causes and normal na ano, ma'am, siyang naano ng data namin sa cause ng fire po, ma'am. Thank you po, sir. Okay, any more questions from Lieutenant Hopper, sir? Baka may katanungan po kayo. Sir, good afternoon, sir. So yung tanong ko lang is para sa mga kabataan natin dito. Kunwari, Okay. in case of may malaking fire, di ba? Ano yung pinakamagandang unang gawin? Kunwari, hindi kayo walang pang-contact sa inyo. Ano yung, kasi syempre madaming pwedeng unang gawin, di ba? Kaso ano yung pinakamagandang unang gawin in case of, may malaking apoy bigla? Yun lang. So in the situation good afternoon there, sir. In that situation, sir, para naman po sa public, sir, pag wala talaga kayong ways of contacting us, the Bureau of Fire or even any other agencies, sir, na hindi nyo po makontak, first po nyo gagawin nyo po talaga in a fire incident is to assess po. I-assess nyo po muna yung situation, yung sunog. So pag na-assess nyo po yun, kung matingnan nyo po kung gaano ka-severe yung fire, kung gaano nakalaki yung fire and yung potential hazard. For example po, sir, sa bahay nyo po mismo, at nasunog po yung kitchen nyo, i-assess nyo po muna kung yung nasunog po ba ay applicable po bang buhusan na lang po ng tubig o di kaya patay, basta ano lang, sir, i-assess po muna yung situation kung ano po yung nasusunog, ano po yung involved na nasusunog sa fire incident. So next po, pag hindi po talaga kaya at wala po kayong access sa contact po namin and even sa mga or even wala po kayong fire extinguisher sa bahay niyo po, sir, next po dyan is pinaka number one po na concern po as responders is the safety po, sir. Evacuate agad po, sir. Wag na po kayong mag-attempt na kunin nyo pa po yung gamit, kunin nyo pa po kung ano pa yung importante sa iyo, your cellphone, kung ano pa. Pag malaki na po yung assessment nyo na hindi po kayang patayin by your own, evacuate po agad. Kasi naman para saan pa po yung pagbalik nyo kung may matatrap naman po kayo, di ba? Sayang po yung buhay na binigay sa atin ng Diyos. Then next po, sir, kung wala talaga kayong fire extinguisher at evacuation na lang yung choice nyo, is to inform nyo po yung kapitbahay nyo, sir. Kasi pag na-inform nyo po yung kapitbahay nyo po, sir, baka sila po ay may contact, may kakilala or even may motor para po mapuntahan yung barangay hall or police station sa malapit. Inform them, sir, para ma-aware din po sila at ma-ready din po sila. At malay mo, sir, sa bahay po nila ay may fire extinguishers naman sila. May pang-apula po sila ng apoy. And next po, sir, is sir, after po to inform the public, the neighbors, syempre, let's find our own ways po, sir, how to contact the authorities. Kasi we Bureau of Fire Protection, sir, we have the capability to suppress fire. So kami po yung namandatuhan yan, sir. So it is our job, also our sole job to suppress the fire incident, sir. So yun po yung mga kailangan po gawin, might be bata ba, sir, or matanda na para sa public po yun, sir, na gagawin. Wag na muna po tayong mag-Facebook Live kasi hindi po talaga nakakatulong yung Facebook Live. Hindi po kami 24/7 sa Facebook and hindi po namin mamomonitor lahat ng sunog, sir. So our best help na makukuha po namin sa inyo, sir, is to report immediately, sir.
Yun lang po, sir. Good afternoon. Yeah, thank you, thank you. Okay, 24. Partner, baka may mga katanungan kayo? Okay, going once, twice. I think wala nang question, no? Sa other participants, wala na. Okay, sirs, ma'am, bago po magtapos ang ating programa, atin pong pakinggan at hingan ng parting statement or message si Fire Senior Inspector Yunil Aldin Isrizonda, Station Fire Marshal, Poblacion Fire Station and Chief Operations Branch. Sir, baka meron po kayong additional announcement po, sir? Okay po, sir. Good afternoon po sa lahat ng nanonood po natin, sirs and ma'am. And unang-una po sa lahat, we thank you po in behalf po sa Fire District Marshal po namin na si Superintendent Tito Purgatorio. We thank you po wholeheartedly po ang Philippine Air Force for inviting us in their platform po. In this way, we're able to spread information and to spread the awareness po sa mga viewers po natin. And lastly po, sirs and ma'am, March po ngayon, Pride Prevention, and mainit po. Let's always keep safe po tayo parati. Sa may mga anak po, supervise niyo po yung mga babies niyo po, mga child niyo po, kung ano po yung ginagawa nila sa bahay. And also, do regularly check up po sa mga nakasaksak po nating appliances. And also, cleanliness po ng bahay. Kasi pag maayos and orderly po yung bahay nyo, sir, makikita nyo po yung mga kailangan pong baguhin at ayusin para naman po maiwasan po natin yung sunog. And lastly po, I thank God na I have been given this opportunity, sir, ma'am, to inform the public, and as public servants, we cannot thank you enough for involving us in your platform. Yun lang po, sir, ma'am. Good afternoon. Again, sir, thank you so much for that comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo po kami lahat sa ginagawa ng Bureau of Fire Protection, Lapu-Lapu City District sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, sir, and thank you so much po. Thank you. Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Stephen P. Pareño, Philippine Air Force. Sa ngalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Johannes Leonardo P. Dimano, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Federico B. Enriquez, Philippine Air Force. Ako po si First Lieutenant Edibert B. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. Ako naman po si A10 Roel Engeldo, Philippine Air Force. Ako naman po si AW2C Yasmin Saladar, Philippine Air Force. At ako po si Airman Robinson M. Rivera, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless. Mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.